Bantay biyahe pa rin tayo. Balikan natin ang sitwasyon sa Manila Northport Passenger Terminal kung saan may mga bumabiyahe na para makasama ang kanilang pamilya sa probinsya sa Semana Santa. May unang balita live si James Agustin. James? Gang, good morning. Ngayon pa lamang may mga kababayan na tayo na maagang nagtungo rito sa Manila Northport Passenger Terminal para umuwi sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Ang iba susulitin na raw yung kanilang bakasyon kasama ang kanilang pamilya. Mamayang hapon pa ang biyahe ni Susan na 3 niyang anak pauwi sa Puerto Princesa, Palawan. Inagahan na raw nila ang pagpunta sa Manila Northport Passenger Terminal para makaiwas sa traffic at siksikan. Next week po ay Semana Santa. Maraming pasahero, siksikan. Ang hirap po makisabay kapag mga ganun na dami, sobrang dami. Kasi noong nakaraang taon, Semana Santa din ako umuwi halos. Ang hirap kami, siksikan kami sir dito. Mahigit 2.5 buwan nag-leave sa trabaho si Susan para masulit ang kanyang bakasyon sa probinsya. Maligo sa dagat, ng mga buko. Mamasyal po kasama ng mga kapatid ko rin po at saka mama ko. Biyahe rin Palawan si Laida kasama naman ang 2 niyang pamangkin. Kasabay ng bakasyon para sa Semana Santa, mayroon din daw silang family reunion. Umaga pa kami kasi natakot kami kasi marami nga pong pasahero. Sabi ko, umaga pa tayo. Kasi alam namin Holy Week na Dumatay yung ate ko galing Sweden. Tapos nag-isa kami magkapatid na magkita-kita kami sa Palawan po. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahan nilang aabot sa 1.73 milyong mga pasahero ang babiyahe sa iba't ibang pantalan sa buong bansa mula April 14 hanggang 20. Mas mataas yan ng 3.5% kumpara sa 1.67 milyong mga pasahero na bumiyahe noong Semana Santa na nagdaang taon. Samantala, Igan, alas 5:30 pa mamayang hapon yung schedule ng alis ng isang barko na patungo sa Palawan. Alas 11 naman ng gabi yung patungo sa Gensan, Davao at Cebu. Ito po nakikita nyo yung sitwasyon dito sa concourse area nitong Manila Northport Passenger Terminal. Hindi pa naman ganun karami yung mga pasahero dito. Hindi pa rin ganun kasiksikan at maayos na maayos ang sitwasyon. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay yung dagsa ng mga pasahero dito sa terminal. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.